Boss, as lang po, pwede po ba i-convert yung MTB to gravel bike? Kung gusto mo lang siya gawing magmukhang gravel bike, pwede naman. Paano ba magmumukhang gravel bike yung isang MTB? Una, papalitan mo yung handlebar. From flat bar, gagawin mo drop bar. Kung naka-suspension siya na fork, papalitan mo ng rigid fork. Pag nagawa mo yun, mukha na siyang gravel bike. Pero, hindi siya ganun kasimple. Yung shifter na pang MTB, hindi mo na magagamit dun sa drop bar. Hindi na siya uubra. Kailangan mo magpalit ng sa Shimano, yung pa STI kung tawagin, para magamit mo sa drop bar. Pero pag nagpalit ka nun, hindi naman nauubra yun sa RD ng MTB mo. Depende sa model, pero karaniwan, hindi na yun uubra talaga. Papalit ka rin ng RD. Tapos, yung preno mo, kung naka-hydraulic ka na preno dyan sa MTB mo, pag magpapalit ka ng STI or ng shifter, sa mga gravel bike kasi or doon sa mga naka-drop bar, magkasama yung shifter tsaka yung brake lever. So kung nagpalit ka na ng shifter, brake lever, tapos yung preno mo dati hydraulic doon sa MTB mo, dapat hydraulic yung pipiliin mo na brake lever and shifter. Pero yung dati mo pa rin caliper yung gagamitin mo kasi karaniwan sa mga MTB ang brake mounting nila is post mount. Yung karaniwan ginagamit ng mga gravel bike is flat mount. So halimbawa bumili ka ng set ng STI na naka-hydraulic na may kasama siyang caliper, flat mount yun. Hindi mo basta-basta masasalpak yun dun sa frame at fork ng pang MTB kasi nga naka-post mount yun. Gagamit ka pa ng adapter. Pero kung hydraulic yun, pwede mong gamitin yung dating caliper. I-connect mo lang yun. Ang isa pang issue, kung MTB frame gagawin mong gravel bike is yung geometry. Iba rin kasi, yung mga MTB frame hindi sila design na ang sakay mo sa bike is medyo nakayuko ka, naka-forward, nakagaya sa mga gravel bike or sa mga road style, yung basta yung naka-drop bar. Ang mga MTB, design yan na mas maiksi yung stem, so mas mahaba yung kanilang mga top tube. Pag naglagay ka pa ng drop bar, lalo pang lalayo. Yung handlebar mo, hahaba yung reach, mas mahihirapan ka abutin. So, kailangan mo gumamit ng napaka-iksing stem para lang mag-normal yung reach mo dun sa bike. Na hindi naman ganun din kaganda na sobrang maiksi yung stem. Lalo ganong klase ng bike yung ina-achieve mo na magkaroon ka. Pwedeng mag-work kung gagamit ka ng mas maliit na size ng frame. Kaso lang, kung mapapansin nyo, diba, yung mga gravel bike frame talaga is ibang-iba yung itsura sa mga modern na din na mga MTB frame. Kasi karaniwan sa mga MTB frame ngayon naka-sloping yung top tube. So, hindi mo rin ma-achieve yung forma ng mga modern din na gravel bike kasi sa mga modern na mga gravel bike is konti lang yung slope ng top tube, yung iba nga halos straight lang. Posible rin na magkaroon ka ng issue sa laki ng chainring. Yung mga MTB frame kasi meron yung mga limit lang kung gaano kalaki lang ng chainring yung pwede mo magamit sa kanila. Sa gravel bike kailangan mo ng malaki, lalo kung gagamitan mo ng mas mapait na gulong compared dun sa gulong na pang MTB. Pero kung stock na gulong ng MTB pa rin gagamitin mo, para doon kung mga 2.2 pataas yung mga ganun, okay pa naman yun. Kung ako tatanungin nyo, mag-convert, masaya din siya na gawing project, pero para sa akin, hindi siya ganun ka worth it. Pinakamaganda is mag-invest ka na lang talaga sa gravel bike. Kung gusto mo magkaroon ng gravel bike, bumuo ka ng gravel bike talaga from a gravel bike frame set talaga. Pero kung ang bike mo is MTB lang, kung hindi ka naman nagte-trail, kung gusto mo siyang i-setup ng rigid fork, wag mo na i-setup ng naka-drop bar kasi ang dami pang need na palitan eh. So gastos lang. Mas maganda pa ang i-ride yan kung naka-flat bar tapos kung naka-rigid fork lang eh. Mas okay pa yung ganun.